Si Secretary of Interior and Local Government Remulla nakatakdang tumulak pa Middle East para sa pagsasaayos ng repatriation ng mga overseas Filipino workers sa naturang rehiyon. Kuha tayo ng mga report sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Nakatakdang tumulak patungong gitnang silangan si Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla para sa pag-aayos at pagproseso ng repatriation ng mga overseas Filipino workers na nagpahayag ng kanilang kagustuhang makabalik ng Pilipinas. Ito ay sa gitna pa rin ng ongoing armed conflict sa malaking bahagi ng Middle East kung saan halos nasa higit 1 milyong mga Pilipino ang nagtatrabaho. Anya wala ng lugar sa ngayon na usaping politika sa ganitong mga pagkakataon, lalo na't marami ang nahihirapang pamilya dahil sa gera sa gitnang silangan. Paliwanag pa ni Remulla, unahin na muna ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino na nangangailangan ng assistance, lalo na sa pagkakataong mawalan ng trabaho ang malaking bilang ng mga OFWs dahil sa naturang sigalot. When the time comes, then whoever wants to run, runs. Pero at this time, ang daming nahihirapan, may gera sa Middle East, 1 million Filipinos in the UAE and Saudi Arabia are stuck in the middle of a war. At this time, politika pa pag-uusapan natin. Diba? Wawa naman yun. I might have to go there and start arranging their repatriation to come back. 1 million. 1 million na pamilya sa Pilipinas, wawalan ng income. Tapos politika pa rin pag-uusapan natin. Sila na muna. Kasunod dito ay tiniyak din ni Remulla na patuloy na nakamonitor ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga magiging epekto ng ongoing armed conflict na ito sa Middle East bago ang mga magiging pinal na plano para sa napipintong repatriation ng mga manggagawang Pilipino sa rehiyon. Anya, kailangan mo nang alamin kung gaano magtatagal ang ganitong sitwasyon, lalo na sa gitna ng mga missile attacks, habang inaalam rin ang mass effect nito sa mga apektadong manggagawa. Sa ngayon, wala naman anyang dapat ikabahala ang mga overseas Filipino workers, lalo na ngayon na wala ng kakayanan ng Iran para paganahin ang kanilang mga nuclear weapons. Kaya ang posibilidad ng total obliteration of population ay malabong mangyari. Well, you have to look first kung anong escalation ng conflict. Then you have to plan. The president has a plan in place. We're now looking at the visibility of it. Pero you know, I'm not an expert in war, but sometimes, like in Ukraine, they said it would last for 2 weeks. It's been 4 years. Sabi ni Trump, President Trump, this will last for a few days. It's been a few days. So, tignan natin kung anong mass effect niya down the road. Pero the good news is that Iran does not have nuclear weapons. Kasi lang ganun. So, for the scenario of a total obliteration of populations, hindi mangyayari. Samantala, nanindigan naman ang kalihim na focus ngayon ng pamahalaan ang paglikas sa mga mamamayang naiipit sa gera sa gitnang silangan at ang pagpapauwi sa mga ito, lalo na't isang kababayan na ang naiulat na nasawi. Maliban dito, nanindigan din si Remulla na wala pa namang epekto o krisis sa bansa na mararamdaman sa kabilayan ng mga nagpapatuloy na gera sa Middle East. Anya, isa itong regional conflict at hindi dapat apektado ang Pilipinas, lalo na sa usapin ng seguridad. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Bea Piniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.